You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa'yo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo palang, pangising-isi ka. Ngiting aso to Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Kayong dalawa, Carpio at De La Cruz, you have a lot of explaining to do. Bakit? Ako, kahit na hindi ko nakita, sigurado ako pinagpupulot yung empty shell doon ng mga tropa ninyo. Bakit wala nakita yung suko, kahit isa man lang? So, kung pinagpupulot ang mga empty shell, mayroong kayong intensyon na itago ang katotohanan. Ayaw niyong malaman na kung sinong nagpapaputok. Dahil tinago niyo mga ebidensya. Tinanggal doon sa kapsin. Ang daming putok na narinig mo, di ba? Marami ka narinig na putok? Marami ka narinig na putok? Yes po. Yes. So, ilang rounds, estimate mo? Doon po sa 5 po, except po kay Sergeant Maliban, tagi-isa lang po, Your Honor. Tag-iisa? Opo. Tag-iisang round? Tagi-isang putok po. Isang putok? Opo. Si Maliban, ilan? Mga 3 hanggang 4 po. 3 hanggang 4? Nakita mo? Yes po. So, saan siya nagpapaputok? Sa tubig po. Tubig? Sa ilog po. Alam mo, Mr. Chair. yeah, dali lang. Captain Arabijo, may interest ka ba na masolve yung kaso na ito? Yes, sir. O, bakit hindi mo pinaparapintes? Sir, considering na yung mga suspects po natin ay umamin po in several instances sa aming opisina, sa harapan ng aming COP and other PCOs, sila po yung umamin. Aside from that, alam na natin, umamin. Oh, aside from that, di ba mas makabuild ka ng stronger case kapag mayroon pang, aside from the testimonial evidence, mayroon ka pang scientific evidence para madiin sila. Oh, bakit hindi mo? No, ang testimonial evidence, pwede yang marikan, di ba? Pwede yang mabago, pero ang scientific evidence is the solid, the best evidence that we can provide to the court. Bakit hindi mo ginawa? Your Honor, that is why we subject the firearms of the suspects for ballistic examination. Yan nga, ballistic lang, ballistic. Yung parapin, hindi nyo ginawa. Kasi nakikita dito yung pagkabayas natin, yung patay, pinarapintis. Tapos yung mga pulis na nagpaputok, hindi pinaparapintis. Di ba? Nakikita nyo? Oh, Saka Mr. may intention ka ba na itatago yung katotohanan? Wala po kaming intention, Your Honor. Kasi kung may intention ka, anong klaseng investigador ka kung pagtakpan mo yung katotohanan? Hindi po pwede yun. Your Honor, the absence of parapin test cannot nullify the process. Alam natin yan, hindi yan siya conclusive, di ba? Hindi conclusive, but it helps. It helps. It helps. Malaking tulong yan sa investigation na ginagawa. Di ba? Oh, hindi conclusive. Porque hindi conclusive, ayaw na yung gawin ng protocol. Ginawa niyo sa patay, hindi man kaya conclusive yun. Oh, hindi conclusive evidence, pero ginawa niyo sa patay. Meron kayong pagdipinsa na kung nagpositive yung patay, nagpositive ba ang patay? Sir, based on the scientific reports are negative po. O hindi nagpositive. Yung nga, hindi nyo ginawa sa mga suspect. Napaka-unfair ninyo. Ikaw, investigador ka, nirequest mo yung suko na iparapintis yung patay. Tapos, ito mga suspect na nagpaputok, na bumaril, ay hindi ninyo pinaparapintis. Your Honor, we did not request the parapin test of the victim, Your Honor. Mr. Chair. Sino ang nagpaparapintis sa victim? Your Honor, the so-called themselves, Your Honor. At sa matter of protocol? Yes, Your Honor, sa matter of protocol po. O hindi mo ginawa rin as a matter of protocol itong 4 na nagpaputok o yung 6 na nagpaputok? Parapintis nyo? Actually, Your Honor, yung aming desk officer, nung pinareceive yung mga baril sa opisina po namin sa Caloocan, nag-ask po ng
ng question dun sa nagpa-deliver kung ito lang ba ang papa-receive ninyo. Yun po ang pagkakalam ko. Mr. Chair. Sige, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, so Police Captain Tepache, di ba kung may ballistics investigation pero merong ding paraffin test, di ba mas magiging airtight yung kaso kung ganon kesa kung ballistics investigation lamang? Yes, ma'am. So- Apo. so Mas kung maganda po, ma'am, kung may baril po, kung may involved naman na tao, ma'am, automatic, ma'am, talaga. Parang- Paparapin po yun. Para ma-match kaninong Yes, ma'am. firearm Yes, ang ma'am. kaninong mag-test ng positive sa paraffin test. So kung ganon, Mr. Chair, bakit hindi nga po ginawa ni na Police Captain Arabejo? Di ba mas gusto natin mas malakas kaysa mas mahina ang kaso natin? Arabejo, is that your discretion not to subject them to paraffin test or umayaw sila? Klaruhin natin. Your Honor, that was based on our sound judgment and in good faith. Considering that the direct testimony of the eyewitnesses is sufficient to establish the guilt of these six suspects. Your Honor. Sorry, Mr. Chair, Mr. Chair, excuse me po. Sorry. Okay. Okay. Senator, Last point lang dito, kay Yes. Arabejo. Hindi, lahat tayong nagtatrabaho sa gobyerno, gusto nating mag-presume ng regularity, good faith. Pero sa sitwasyong ito, isa po ito sa maraming punto na parang hindi po talaga sound judgment, Mr. Chair. Salamat, Yes, Mr. Chair. Chair, Thank you, Senator. Go ahead. nakakapikon itong si Captain Arabejo eh. Sarap ipakulong sa babae. Now, sabi nung si Captain Boy A. Tepase, protocol na paraffin test victim and mga police involved sa shooting. And ikaw, sinasabi mo, sound judgment na hindi na kailangan base sa testimony ng mga witness. You don't deserve to be a policeman. You really don't. Ikaw yung nakakatakot na maging pulis. Ikaw yung mga tipong pagdating sa kalye, dapat katakutan. Sabi mo sa akin, saan ka gumagala-gala para sa mga araw na yon, iiwasan kita dahil natatakot na ako sa iyo. Dahil nakakatakot. Sa pagmumukha mo pa lang, pangising-isi ka. Ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya, ngiting aso. Lieutenant General Colonel Rodel Seramonia, and I respect this gentleman who's been a friend of mine for so many years. But this guy, I don't have a tiny respect. Kanina pa tayo nagagalit dito, pangising-ising aso siya. And he's stating na sound judgment daw yon base sa mga witnesses na nagsasabing nagpaputok yung mga pulis kaya hindi na iparaffin test at mismo kinukontra ng kanyang chief of police ng Nabotas. And mismo sinasabi nitong si Captain Tepase ng SOCO protocol. So sinong tama sa inyo? Ikaw o si Captain Tepase? O si Colonel Umipig? Silang dalawa versus you. Sinong tama sa inyong tatlo? Yung dalawa versus ikaw. Sino sa tingin mo? Huwag kang ngisi-ngisi. Captain, sir, sino po? Sir, ang alam ko po, sir, tama po ang ginagawa po namin, sir. Tama ang ginagawa nyo. So, ibig sabihin, mali itong dalawa. Ikaw ang tama. Is that what you're saying? So, mali yung nakalagay sa protocol sa libro ninyo. Mali at ikaw ay tama. Baguhin na lang natin yung nakalagay sa PNP manual ninyo dahil sundin na lang natin yung sinasabi mo dahil mas marunong ka. You see, you cannot answer. Kasi alam mo, mali ka. Kaya lang talaga, Mr. Chair, ang sarap ipa-contempt din to eh. Yung sound judgment na yan, para sa akin, very unsound. Very unsound yung judgment mo. He's making stupid out of all of us here. Gusto niya gawin tayong mga tanga rito. Naging kapitan ka lang, akala mo, alam mo na lahat, tatalunin mo na pati si General Sermonia. Kapitan ka pa lang. E paano na kung ikaw yung naging colonel, kung ikaw naging chief PNP, baka patay na lahat ng Pilipino. Pagbabarilin mo na lang lahat. Hindi ka nahiya kay General Sermonia, hindi ka nahiya kay General Gapas, kay General Gurat. Magsasalita ka ng ganon?
na these three gentlemen, alam nila na nasa protocol yon na paraffin test, both sides, victim and mga police involved. And then kukontrahin mo ano yung pinaniniwalaan nila. And who are you? You're just a captain kumpara dito sa mga general. Now, make them stupid as well. Sabihin mo sa kanila, in their face, tell them again. Tingnan natin kung kaya mo sabihin yan. Mr. Chair. Yes, go ahead. Actually, Mr. Chair, totoo parang ngayon ko lang po nasaksihan na kailangan ng tanungin ng komite ang isang police captain, pasinungalingan ang mga police general. At kanina narinig po natin, may direct order yung dating Navotas City Police Colonel na hindi sinunod dahil sound judgment daw. Yan nga, si Teresa. Breakdown ba sa chain of command ito? Yeah, si Teresa, establish natin yan ngayon. Sinabi mo na may order ka na ipaparapin test. Tapos, sabi niya kanina, wala daw order. Sino sabi na totoo? Your Honor, Mr. Chair, marami pong nakadinig na staff officer nung inutusan ko sila, Your Honor. So, narinig mo utos si Hippie na ipaparapin test? There was no order, Your Honor. Ha? There was no such order, Your Honor. There was no such order. Sigurado ka? Yes, Your Honor. Okay. Pwede ba mabakapan who are those witnesses para ito-contempt ko nito ngayon mismo? Sige. Si Police Major Edwin Pertes, ang aking ako po, Your Honor. Saan na siya? Nasaan? Sige, all we need is one or two. Nasa napuntas pa, Your Honor. Papuntahin dito. Papuntahin Tapos, dito. yung Chief Operations Officer ko, Your Honor, si Captain Mundihar, Your Honor. Papuntahin dito. So both of them will corroborate dun sa sinasabi mo na inutusan mo. Yes, Your Honor. Okay, Mr. Chair, kapag yung dalawa nag-corroborate yung statement niya, I want to file a contempt case against this guy. Yes. Cite him in contempt para makulong. Nasaan yung dalawa? Tanga kanina pa. Nasaan yung dalawa? Aside from yung dalawa, sino ba ang nandito na nakakarinig? Marami pa nun, Your Honor. Sino? I believe the IOC was there also, Your Honor. IOD. IOD. Sino IOD? IOC. Narinig mo yung instruction niya na ipaparapin test? Hindi po, Your Honor. Hindi mo? Dahil ako po ay nagre-rely din po kay ang aking superior kay Police Captain Arabejo po. So hindi niya narinig. Ha? Yun ang claim niya, Your Honor. Claim niya. Yes, So dalawa sila ngayon ang ipapakontempt natin kapag mag-corroborate yung dalawa ngayon. Ha? Nandun siya nung sinabihan mo ng instruction? Kasama ito si Galvez? Galvez, sir, you better change your mind now kasi makukulong ka talaga. Pakukulong ka namin dalawa, kayong dalawa sa baba. At matagal-tagal kayo makukulong. So, Wala po akong na-receive po. okay. Wala ka narinig, ha? Pero sabi ni Hepe, nandun ka nung nagbigay siya ng instruction. Wala po ako, Your Honor. Wala ka. Colonel Whipping. Your Honor, may binabanggit pa si Joselito Galvez na ipinaalala niya yan, Your Honor, doon sa chief niya. Ngunit yun nga, yung sound judgment ang binabanggit nila, Your Honor. Sound judgment. Mr. Chair. Yes, go ahead, Senator Risa. So Sir Galvez, bate po sa sinabi ni Colonel Umipig, pinaalala nyo kay Captain Arabejo yung utos ni Colonel Umipig na mag-conduct ng paraffin test sa anim. Tama po ba yon? Actually po, during the investigation, sinuggest ko po kay sa aking superior, si Police Captain Arabejo, na subject po ang 6 police officers na suspect. So pareho po yung paraffin test. So pareho po yung Opo. alam nyong tamang gawin sa sinabi Yes ni po, Colonel pero po sabi niya po sa akin ay yung oras daw po ng yung nangyari yung shooting incident hanggang sa umabot po ng hanggang gabi, hanggang alas 12 po ng padaling araw ng August 3 na. Possibility po na mag-negative po sila dahil po hindi po inaalis yung possibility na nakapaghugas po sila ng kamay. And yet yung si Opo. Demboy na paraffin test sa loob ng oras na iyon. Yes po, kasi yung protocol po kasi ng SOCO. Ma'am, Ilang days ba? Bago mawala yung... Sir, sa protocol po, sir, ng chemistry manual, within 72 hours po. 72 hours. nagsisinungaling na naman tong dalawa. Kanina, sandali lang, Mr. Chair. Kanina,
Sabi niya, sound judgment, kaya hindi na siya nag-paraffin test. Ngayon, yung sa'yo naman, sabi niyo, base sa kasasabi mo lang ngayon, dahil nag-lapse na, kaya lapse na doon sa time na pinaparaffin test yung isang tao dahil maaaring nabura na. So, magkakaiba ang inyong statement, magkakaiba ang inyong stand. Yung sa akin po, Your Honor, yun po ay totoo. Yung pag-suggest. Whether totoo na magkakasalungat kayong mag-boss, kayong mag-amo sa inyong mga pananaw, sa inyong mga paninindigan. That's what I'm saying. Then lumilitaw na talagang sinungaling kayong dalawa dahil itong si Colonel Umipig, meron siyang 2 testigo na talagang pinagsabihan kayo na paraffin test. And alam nyo na protocol yan. At kasasabi lang ni Captain Tepase na 72 hours ginigiba yung sinasabi mong after 1 day, mapabaliwala na o baka mag-negative na. Eh sabi ni Captain Tepase, dapat up to 72 hours pwede pa. See, tad ka ng kasinungalingan. Alam nyo, kayo mga investigador babalik na naman tayo dyan sa kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Gusto ninyo pagtakpan yung mga kasamahan ninyo? Bakit ayaw niyo ginawa yon? Tingnan nyo, lumabas tuloy ngayon na very bias kayo against the victim. Siya pinaparapin test. Tapos yung mga pulis na buhay, hindi nakaparapin test. And because of your sound judgment, na ngayon, binigyan ka pala ng instruction ni Colonel Umipig na gawin yon, but hindi mo sinunod. Dahil ito, mayayabang ito mga investigador eh. Kapag mga investigador sa estasyon, mayayabang yan sila kasi kahit hipi ka, kunyari marami silang alam sa batas. Ano bang natapos mo? Lawyer ka ba? No, Your Honor. Hindi ka pala lawyer eh. Investigador ka. Simpleng order ng hipi mo, ayaw mong sumunod. Ngayon, sinasabi mo, there was no such order. Titingnan natin mamaya, pag dumating pinatawag na nyo, yung dalawa. Sino yung dalawa na sinabi mo? Umibig. Major Pretes and Captain Monteario. Nasaan sila ngayon? Nabutas sila, Your Honor. Nabutas. District Director, tawagan mo. Pahabol dito. Mr. Chair. Kasi kung napatunayan ito ngayon, makukontempt itong investigador nyo. Mr. Chair, tanungin ko na lang si Mr. Galvez, hindi na lang si Captain Arabejo, because at least si Mr. Galvez may sinabi sila sa atin na pinaalalahanan niya yung superior niya tungkol sa paraffin test. Paano nyo nasigurado na yung lahat ng ibang 19 ay hindi nagpaputok ng baril nila? Paano nyo sigurado yon kung hindi nyo pinaparaffin test? Your Honor, nagbase po kasi kami dun sa mga testimonies po nung 2 witness namin. And yet, gaya ng sinabi ni Captain Tepache, mas sigurado ang kaso nyo kung yung ballistics test nyo ay sinabayan nyo ng paraffin test. Tama po? Yes po, Your Honor. Pinaalala ko naman po sa aking superior yun na ay subject po sila sa paraffin test. Pero yun nga po yung naging At kasi po, Your Honor, yun nga po yung sa tagal po ng operation, hindi din umabot na po hanggang madaling araw. Ay, sorry sir, hindi na ho. Kasi sinabi na aabot ng 3 araw yung validity ng paraffin test results kung sakali. Kahit nga po si Captain Carpio, paano nyo sigurado na hindi nakapagputok ng baril kung hindi nyo rin sinubject sa paraffin test? Yung buong 19, hindi lang yung 6 na umamin. Your Honor, kasi naglilay po kami dun sa kanilang mga statement. Sino yung dalawang witness mo? Sino yung dalawa? Sino yung dalawa? Si Captain Carpio po tsaka si Captain De La Cruz. Pero bahagi sila ng team, Mr. Chair. Di po ba pagkatapos ng operasyon, bahagi ng report dapat sa City Chief of Police? Lahat po, nung 19 ay dumaan sa lahat ng test na SOP, Mr. Chair. Protocol kasi yun. Notwithstanding, kahit nasabihin na natin, may witness ka, 2 mataas na opisyal, dapat sinusunod mo pa rin protocol. Tama? O tama? Tama po. Mr. Chair, yes, I would like to make a statement bago ako lilipat dun sa kabila dahil meron din ako pinal doon. I would like to put it on record. Ako po ay pro-law enforcement. Ako po ay pro-PNP. For more than 20 years, ako po ay nag-handle ng mga kaso tungkol sa pang-abuso ng ating kapulisan. And yan po ay nirefer ko din
sa mga pulis din na nasusolve naman po. And I would like to go back in history about my family. Ang father ko po ay dating Philippine Constabulary. At lumaki po ako sa kampo, sa Zamboanga City, at nakita ko po yung takbo at patakaran sa militar, sa PC. Maayos po yung PC noon. And then my uncle, General Alexander Aguirre, dati po siyang NCRPO chief at tumulong sa pagpapaaral sa akin. At napakarami ko pong kaibigan ng mga general, colonel at mababang rangko. At isa dyan, and I'm very proud to say he's here right now, Lieutenant General Rodel Sermonia, and I know this gentleman, Mr. Chair, for so many years. Marami na po akong nilapit na mga kaso sa kanya na agad-agad, walang kaabog-abog na bibigyan solusyon. And because of him, patuloy po ako nagrespeto sa ating kapulisan. Pero, I have to do what I have to do para baguhin itong mga bulok na sistema sa ating kapulisan. Saan nagkulang ang ating pulis? Recruitment, screening, neuropsychiatric exam, training, etc., etc. Now, we really have to change. Because if we do not, then masasayang lang po itong mga pag-uusap natin dito ngayon. And we have to craft laws na para matulungan sila, magkaroon sila ng tools, not only to protect our citizenry, to protect themselves as well. Para hindi sila basta-basta mapagbintangan na lang na ginawa, na samantalang hindi naman nila ginawa. May ganun mga kaso na napagbibintangan kayo. That's why we have to come up with laws to protect both sides. Kasama na nga dyan yung body-worn camera na hindi naman sinusuot. Na at that time, hindi sinuot ng operatiba at sinabing sira. At meron akong pinapasambil na kapag merong insidente na pinatay ang camera o sira ang camera, CCTV or body-worn camera during operation or during critical moments, matik makukulong yung police pati yung kanyang supervisor. Excuse me, Senator Tulfo. Sinabi ba nyo nasira yung kuan nyo? Body-worn camera? Your Honor, sir, according po sa may hawak po nun, kung di po ako nagkakamali, may nagka-problema po ata yung may hawak. Limata. Klaruhin mo, anong team leader ka? May problema ang body-worn camera? Napakamahal yan, ha? Hindi yan basta-basta masira. Ano, sira? Sir, we have Sergeant John Hir Tagakay explained kasi nalaman namin, sir, na among the teams sa Bongda 19, siya yung merong na-issuehan, merong hawak ng unit ng body-worn camera. And he explained na, I quote, "Before the said operation, the body-worn camera suddenly stopped working unknowingly. And due to the sudden incident, the undersigned did not notice that the body-worn camera already stopped working Nasaan yung tao niyan? Nasaan yung due pulis to niyan? low battery." Nasaan siya? Nasaan yung tao niyan? Uh, Next hearing. Sergeant Tagakay. Dali mo dito, ha? Mr. Ha? Chair, Dali mo dito. Mr. Chair, Yes. grabe namang dahilan, sir. Tumigil ang body-worn camera na ibinigay, nag-appropriate ang Kongreso, inutos ng Korte Suprema laging buksan sa ganitong mga operasyon dahil sa low bat. Hindi ba yan ang pinaka low level na paghahanda sa anumang ganitong plano? In fact, Mr. Chair, gusto ko po sanang ipasagot din doon kay Sergeant Tumakay or ano pong Tagakay. Kasi yung ibang ulat naman po na natanggap natin, hindi po sira, kundi sinara, pinatay. Kaya gusto ko pong itanong, sino nagbigay ng utos na isara yung mga body-worn cameras? Mr. Chair, pwede ba tapusin ko ang statement ko? Yes, yes. Yes. Na po. Sorry. Okay. Continue. Now, there has to be some changes that we should do immediately para hindi masayang yung mga ginagawa nating paghihiring dito. And then we have to craft some laws, like I said earlier, to protect the citizenry from abusive members of the PNP.